Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-uusapan natin itong si Leni Robredo sa kanyang press media interview before sa pag-alis niya sa kanyang opisina kahapon, dahil last day na kahapon sa nag-impake na itong si Leni Robredo. Okay? So, yan ang itatalakay natin na merong nakakatawang sinabi itong si Leni Robredo. At pangalawa nating pag-usapan ay itong si Colmenares na may nagkomentaryo na naman na tungkol sa press freedom. Okay? Kasi nga yung Rappler kahapon na-shutdown na, pina-shutdown ng SEC. Damay na naman itong si Pangulong outgoing President Duterte at si incoming President Bongbong Marcos. Okay, damay siya sa mga komentaryo ni Colmenares ba. Okay? Pero bago ang lahat guys, importante na mag-like dito sa ating video. Okay? Like na. 1, 2, 3. Okay? At subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell so that you will be notified sa mga videos na kagaya nito. Okay. Uunahin natin itong sinabi ni Leni Robredo na medyo nakakatawa ito dahil dyan sa mga sinasabi niya. Tama nga naman itong Manila Bulletin, no? Na tinanong kasi ito si Leni Robredo ng mga media na ano ang kanyang mga gagawin kung siya ay hindi na Vice President. What's Leni Robredo's first order of business as private citizen? K-dramas and books. Tama itong Manila Bulletin, no? Alam niyo ba kung bakit? Hindi, ang Manila Bulletin, ha? Nagsabi lang ng totoo kung anong sinabi ni Leni Robredo. Samantalang itong si Duterte, kabaliktaran. Kapag siya ay hindi na presidente sa Pilipinas, he will still help people. Yan ang sabi ni Duterte. Hindi na siya presidente, patuloy pa rin siyang tutulong sa gobyerno, especially sa war on drugs. Mag-advise siya. Sabi pa nga ni Duterte na he will secure the police and the military, na kung sino yung hihingi ng tulong sa kanya, kung may kaso, handa pa rin siyang tutulong na ipaglaban itong mga military at kapulisan. Kung meron pa siyang pera, handa siya. Paglaban niya sa korte yan. Yan ang sabi ni Duterte. Pero itong si Leni Robredo, manonood ng K-dramas at babasa ng libro. So, if we will try to compare Leni's leadership and Duterte's leadership, talagang magkaiba. Ngayon, ang tanong, sino ang totoong leader? Sino ang tunay na may malasakit ngayon? Okay? Kasi sabi nyo, mga kakamping, itong si Leni Robredo ang tunay na may malasakit. Ngayon, normal na sila, citizen na sila. Civilian na sila. Hindi na sila vice president, hindi na president. Pero sino ang tunay na may malasakit dito ngayon? Okay? So, ito pa yung sinabi. Although she's looking forward to launching Angat Buhay NGO on July 1 and 2, she shared that actually watching Korean dramas and reading books are the other things she most excited about. Okay. So, kahit may Angat Buhay siya, no? Yung Korean dramas ang kaniyang pagkaabalahan at reading books. Kapag wala siyang ginagawa, kayo naman talaga. Sa bagay, tao lang si Leni Robredo. No? Kagaya sa atin ba, manonood rin ng mga Netflix, mga K-dramas. So excited na siyang manood ng K-dramas. Kayo talaga ha. So, libre kayong mag-comment, react sa sinabi ni Leni Robredo. Mag-comment kayo kung sino ang totoong may malasakit na leader, si Pangulong Duterte o si Vice President Leni Robredo. Mag-comment, react tungkol dyan. Okay? At pag-uusapan natin itong si Colmenares.
Ito rin, sablay rin. Kahapon, ipatatandaan natin kahapon, yung Rappler ay ipina-shutdown na ng SEC. Kaya baka nagkomentaryo na itong si Nery Colmenares. Sabi niya, the Marcos Duterte regime cannot silence the media. Colmenares, sabihin ko sa inyo, hindi ipina-silence ang media dito sa Pilipinas ng Pangulong Duterte o ni Bongbong Marcos, no, sa upcoming president. Sabi pa niya, and we will stand with our media workers in defending the freedom of the press. Meron pa namang freedom of the press. Meron pa. Diba? Yung ABS-CBN at ang Rappler na shutdown ito. Diba? Kaya nasabi ito ni Colmenares siguro, no? Remember, Colmenares, yung ABS-CBN at ang Rappler, natanggal yan sila, na-shutdown yan sila dahil sa ownership issue, conflict, and sa kanilang mga violations. Hindi yan pina-shutdown dahil kritiko yan ng gobyerno o kritiko yan ni Duterte o ni BBM. Okay? Kaya sablay itong sinabi mo, Colmenares. Ha? Hindi ito tungkol sa press freedom na ipina-silence itong Rappler at itong ABS-CBN. Kaya shutdown sila. They still operate in social media. May social media pa ang Rappler. May social media pa ang ABS-CBN. They can express, they can critique the government whatever they want. Hindi naman sila pina-silence dyan. At meron pang maraming media. Diba? Meron pang GMA. Meron pang mga malalaking media. News 5, SMNI, Yahatlan, lahat yan. Dalawa lang ang na-shutdown. Kaya nasabi ko, ayaw nyo lang sa gobyerno na ito. O sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Kaya nasabi mo yan. Hindi mo kasi gusto yung outgoing president at yung upcoming president natin. Kaya nasabi mo yan. Mayroon pang maraming media eh. Hindi lang Rappler ang buhay ng Pilipinas o mga Pilipino. Hindi lang Rappler at ABS-CBN. Marami pang media na totoo na mamamahayag, hindi bias. Kaya sablay itong sinabi ni Colmenares, ha? Para sa akin, ha? Opinion ko to, sablay itong sinabi niya. Okay? So, wag mong sabihin na tungkol ito sa press freedom kasi you have all the free will to, ikaw nga eh, lagi kang nagkritiko sa gobyerno eh, hindi ka naman pina-silence, di ba? Talagang meron talagang violations. Ba't hindi mo yan masabi? Sabihin mo, merong violations yung Rappler at yung ABS-CBN, kaya na-shutdown sila. Yun ang totoo. Okay? So, libre kayong mag-comment, react tungkol dito sa sinabi ni Colmenares. Tama ba itong sinabi niya? Okay? We have the free will to comment on this. Kasi meron din ako opinion. Itong mga sinasabi ko ngayon ay opinion ko to. Opinion ko ito. Okay? So, nag-comment react lang tayo sa kanyang sinasabi na para sa akin, sablay ang mga sinabi mo. Kayo mag-comment react kayo dito. Kung tama ba itong sinabi ni Colmenares na Duterte and Bongbong Marcos cannot silence the media. Oo nga, tama ka. Kasi hindi naman kayo pina-silence, di ba? So, hindi ito tungkol sa press freedom, Colmenares. Huwag kang magbanggit ng press freedom. Libre kayong mag-comment, react, and don't forget, i-like nyo itong video na to. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe to my channel, Donmar TV. Hit the notification bell para you will be notified sa mga balitang kagaya nito. Okay? Patuloy nating ipaglaban si BBM, si Duterte, at si Inday Sara, at mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video.
and have a great day.